Sige, isang mapagpalang hapon sa lahat and we would like to welcome everyone, lalo to yung bisita, yung mga kapamilya, kamag-anak na naimbitahan ngayong araw. At isang buong pusong pasasalamat sa Diyos, maging sa ating kabuuan ng ating spiritual family because finally tayo ay nakarating ng 11 years. Okay, at yung nakita ho ninyong play, actual po nangyari yun dito. Okay, it was years ago. And I would like also to welcome si Kuya Arnold, maging ang kanyang pamilya. At isa ho ang Kuya Arnold sa the same story din ho, na gumawa din ng himala ang Diyos sa kanyang buhay. Gusto niyo marinig kwento niya? Sige, bumalik kayo sa susunod na linggo pagkukwentuhin ko sa Arnold dito. Para at least may trail na babalik kayo sa susunod na linggo pagkukwentuhin ko. Kung si Brother May kanina, nakita ninyo, totoo po yun, 20 minutes. Talagang nag-flat. Si Kuya Arnold naman ho, 7 minutes. Tapos kinapa po ng asawa ang kamay, malamig ang paa, malamig. Ang kuko, uli-ubi na. And then, sabi ng doktor, si San Rafael, umuwi na lang ho kayo at maghintay kayo ng nubita at kailangan ng himala. And then the same thing happened. We prayed together. At nung dumalaw si Sister Millet and Sister Susette that very Thursday afternoon sa ospital, salamat sa Lord, nagising din ang pasyente. Kuya Arnold was 24 hours na nasa ICU, na nakipagpuno kay kamatayan. Pero salamat sa Lord, ang regalo ng Diyos na buhay, pinagkaloob. Kaya kung naniniwala na ang Diyos, gumagawa talaga ng himala. Amen? Okay? At hindi lang ho si Kuya Arnold. Yan ho yung ating computer operator. Years din ho yan, hindi magkaanak. Dahil ang sabi ng doktor, ay hindi kayo magkaanak, kesyo ganito, kesyo yung hormone imbalance, kesyo yung ganyan. Sabi ko, wala naman yung posible sa Diyos. At yun yung baby nila, nandun sa likod. Mag-iisang taon na. Amen. You know, God is good. Amen? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. At ngayong hapong ito, okay, hindi lang ho pasasalamat sa 11 years ang ating ginugunita, kundi lalo tigit. Alam ko sa pagpasok na higit sa dekada na, no? Okay. Alam ko na pagpasok sa ika-11 taon, ako naniniwala na bagong himala, bagong pagpapala, bagong bagay na gagawin ng Diyos. And who wants to be blessed here? Amen. Sino gusto magpagpala, taas ang kamay? Ang Diyos ho hindi madamot. Tsaka ang Diyos, He is the creator of the heavens and the earth, na kaya niyang magpala sa iyong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, pati ikaw. Ayan. Okay, now, sige ho, gusto ko lang hong saglit na basahin yung ating theme for this year. By the way, yung mga hindi nakaintindi ng Tagalog, yung mga ay, hindi ho Ilocano, Italiano. We have the translators there. Okay, we have our translator. Okay, pwede ho basahin natin yung ating theme for this year na binigay ng Lord, which is, ang sabi ng Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Okay. Sige, basahin ko lang saglit yung tema natin for this 11 years. Kasi matindi po yung hamon. Okay, Tagalog, ang nandibine. Ang sabi, dahil dito kami naman mula ng araw ng aming marinig si Pablo po nagsasalita sa mga Christian sa Colosas. Hindi kami nagsitigil sa pananalangin at paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ang kaalaman niyang kalooban ng buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. 10. Upang, basa, 1, 2, 3. Kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Ulit, basa, 1, 2, 3. Kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Okay. Yan ang gusto kong bibigyan ng diin. Ang sabi sa English, so that you may walk or live in a manner worthy to the Lord and bring fruit. Okay. Alam ko na very challenging yung tema niyan na binigay ng Lord. Kasi, yan. English, mas klaro. To walk worthily of the Lord. Hindi lang worthy, pleasing pa. Ayan, English, mas lalong mabigat. At, okay. Ganito.
Sino ho yung mga naimbitahan din kay itaas ang ay, from the stage. Sino ho yung mga naimbitahan din itaas ang kamay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sino pa mga naimbitahan din eh? Kayo parte na kayo ng pamilya. Okay. Hindi lang ho tayo, dadating ho kayo. Because we want to launch, not we, God wants to launch a challenge in your life. Gusto ng Diyos ngayong hapon na maglatag ng hamon. Hindi lang para sa ating spiritual family, kundi lalo tigit kayo na mga dumalo at nagpaunlak sa imbitasyon. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Sige. Dito tayo magkalimunagan ngayong hapon. I don't intend to stay long here. Okay. Kasi ganito ho yan. We want you to be our collaborators and partners. Eh, maaaring sabihin niyo sa amin, eh, ngayon lang, ho naman ako dadalo dahil siyempre na-imbitahan, respeto, nakakahiya namang patanggihan yung imbitasyon, hindi ako pupunta. Pero gusto ho ng Diyos, dahil alam ko hindi aksidente kayo nandito, gusto ho ng Diyos that as you go home, you bring with you home sa inyong laboro, sa inyong mga tahanan, sa inyong bahay, sa inyong kopya kung kayo nakapisa, yung challenge ng Lord na kasi wala naman nung itinalang reliyon DNA. May pangalan ho ba ng church dyan? May pangalan po ba ng reliyon dyan? Wala rin. Ay sabi ng Lord, to walk uprightly. Sa Tagalog, lumakad ng may. Ano ang katuwiran? Ano ang righteous sa Tagalog? Lumakad ng may? Hindi ko narinig. Lumakad ng may? Katuwiran, hindi liko-liko. Okay? And God says, walk uprightly. Una, let's make it clear. Huwag daw natin banggitin ng reliyon. Ito naman tao sa dami ng reliyon. Yung isa nagsasabing bawal ito, yung isa nagsasabing pwede ito, yung isa nagsasabing 5. Mabili ito. Yung isa naman nagsabing pagsasamba ka dito, dapat talaga mataas ang buhok, mahaba ang buhok mo. Yung isa naman nagsasabing, dapat pagpupunta ka dito, walang lahas. Men created so much religion that it creates confusion in the heads of people. Ang gusto ng Diyos, isa lang. Isang tama at nararapat na relasyon towards God and nothing else. Amen. Si Jesus nung bumaba sa lupa, namatay sa krus, hindi reliyon ang dinala dyan. Hindi ito. Makailang ulit ko lang sinabi, di sana kung ito ang daan patungo sa langit, hindi sana ito ang napako, di ba? Hindi naman eh. Tama? Am I right or wrong? Right. Just giving you the logic. Ito pangalan lang ng kapulungan and this has no power to save anyone. And neither this has the power to bless you. Hello? Kaya ho natin sineselebrate ng 11 years because for the past 11 years, God had been with us sa gawain natin. Amen? Now, okay. Gaya ng sinabi ko, huwag na ho natin banggitin ng relihiyon. Kasi ang gusto ng Diyos, lumakad ng may katuwiran. Wala naman sigurong reliyong nagtuturo ng kabaluktutan. Wala akong narinig ng reliyon na nagsasabing magnakaw ka. Wala rin akong reliyon na nagsabing pagsugal ka. Hindi niutos yan. Because the real intentions of religion is to allow people to walk righteously. Kaya lang, yamang ang pamantayan ng bawat simbahan, sinisiksikan ng mga tao ng kung ano-ano, and there goes complications. Doon tayo nagkakagulo eh. Ang nag-uutos para mapalapit ang tao sa Diyos, Diyos na aayon sa. At ano ba nilalaman ng Biblia? Ano nilalaman ng Biblia? Word of God. Hindi lang Word of God, basta. Inscribed in the pages of the Bible are the laws. Hindi L-O-S-S, L-A-W-S.
of God. Kautusan ng Diyos na nagkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hello? It's getting exciting, right? Hello? Pero bago tayo dadako, nais ko humingi ng guidance. Can I ask everyone, can we all close our eyes and bow down our heads as we will ask for the guidance? Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus and by the power of the Holy Spirit, sa hapong ito, Panginoon, ang patuloy namin dalangin, buksan ang aming kaisipan, buksan ang aming puso, ang aming pagkaunawa, at hayaan niyo, Panginoon, na sa hapong ito, ang iyong salitang aming marinig, Lord, mag-penetrate sa aming puso, kagaya ng butil ng mustasa. Ito'y may tatanim sa aming puso, ito'y tutubo, ito'y yayabong, mamumunga, magkaroon ng permanent fruits. At lalo tigit, Lord, grant us your grace na maipamuhay namin ang iyong salitang aming narinig. At siyang magbabago ng buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat at kami naniniwala at nananampalataya, kalakip ng iyong salita ang pagpapala sa buhay ng bawat isa, for you know our needs, O Lord God. At maging sa iyong mabalikod, ang patuloy namin dalangin itago sa likod ng iyong krus, hindi ang aking kahinaan ang makita, bagkus ang iyong kalwalhatian. At maging sa bawat panluka ng bulwagang ito, Panginoon, magtalga kayo ng iyong mga anghel na siyang mag-iingat, magbabantay habang kami nag-aaral. And Lord, allow us, hallelujah, to hear completely and receive completely your revelation sa buhay ng bawat isa. Salamat po, ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang pinunto ko po kanina, yung Colossians 1, 9 and 10. Pero surprise, hindi ko yan ang mensahe ng Lord. Ang mensahe ng Lord, simple. Can we open our Bible in Matthew 6:33? Alam ko, memorize ninyo ito. Sige. Brother Maki, Englishin muna natin. Okay. Now, kasi idudugtong ko kanina yung sinabi ko, gusto namin kayong hamunin. Bawat isa, yung mga hospiting nandito ngayon. Na para pag uwi nyo, magsilbing palaisipan sa buhay ng bawat isa sa inyo. Some sort of encouragement because we really wanted you to be our partners in walking and spreading righteousness sa mundong ating kinagagalawan. Lumabas ka sa labas, masyado ng magulo ang mundo. At kung hindi mag-uumpisa sa buhay natin ang pagbabago, ang pagiging makatwiran, saan? Asahan nyo sa gobyerno? You cannot do that. Government has already tons of problems to solve. The Philippine Embassy, hindi ko naman I don't give discretion about them. Pero more din yun, kiloros, tanong laborante. But they have their hands full. I know and I believe na ang salita ng Diyos hindi lamang maging educational para sa inyo. Yan ang sinabi ng aking spiritual father. As you preach the Word of God, allow that the Word of God will not only be educational sa lahat ng makikinig, kundi transformational. Maging sabi ni Pablo, sikapin ninyong maging kaya-aya ang inyong pananalita sa lahat ng mga karinig upang magsilbing pagpapala, mapulutan ng aral. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw makinig ka ng maigi, ha? Okay! Now, ang totoong mensahe na I've been changing the message of God for some time. Kaya sabi ko, ano ba talaga? Lord, ano ba talaga? Okay. And it falls on this. Sabi ko, Lord, for the last 19 years I've been a pastor. Kailan ulit ko nang ipinreach niyan? Sabi ng Lord, no, hindi. Dahil yan ang kailangan. Magmula sa iyo hanggang sa lahat ng makakarinig. Bata, matanda, may ngipin, wala. Okay. Ito po yung ang isasalita po dito sa Jesus. Kasi if you will read Luke chapter 5, it is full of beatitudes. Blessed are those, blessed are those, blessed are those. Si Jesus ang nagsabi. At sa kadulu-duluhan, kasi nasa verse 33 na po yan. Ang sabi ng Luke 6, chapter 6, obviously, chapter 5, di sunod chapter 6. Ang sabi, chapter 6, ang sabi, seek! Hanapin. Hindi yung S-I-C-K. Kasi pag seek S-I-C-K, may sakit yun. Ang sabi, hanapin. Bakit nawawala ba? Hello? No, hindi. Oh. Kwento ko na sa inyo to, nakwento ko na sa Bible study, ikukwento ko for the sake sa mga bago.
Yung si ate, medyo magkaedadan na ako, senior citizen na kasi. Ilang linggo nang hindi dumadalo sa church. Sabi ni pastor, nasaan na kaya si ate? Baka nagkasakit. At ilang linggo nang hindi dumadalo sa kiyasa. Di tinawagan ni pastor, ate, kumusta na ho kayo? Okay, pastor, okay naman ho. Ang dami ko lang mga inaayos, ang dami ko mga apuntamento, na pa rin ang aking mga apo. Kaya hindi ako makakadalo sa gawain. Pero wag ho kayo mag-alala, pastor. Ako naman nananalangin at nagbabasa ng Biblia. Sabi ni ate. Di sabi ng pastor, ay, ate, pwede ko ho kayong dalawin. Ay, oo naman ho. Dalaw kayo din sa aming bahay pagkatapos ng inyong gawan sa linggaw. Ito ka story short, dumalang pastor. Kwentuhan, ganyan. Bago umalis ang pastor, sabi ng pastor, tayo ate mananalangin, okay lang sa inyo. Ay, oo naman ang pastor. Tapos magbabasa tayo ng Biblia. Oo naman ang pastor. Ay, di sige. Di hanap si Biblia na yan. Sabi sa apo, Utay, pakihanap mo ang aking salamin. At ang hirap kong magbasa ng Biblia nang hindi ko na wala akong salamin. Nasaan na ba kayong salamin na yun? Alam mo ba pastor, yung aking salamin, isang buwan ko nang hinahanap, hindi nakikita. Utoy, pakihanap mo nga yung aking salamin. In short, nakita kayo ng bata, ng apo. Lola, ito na po ang inyong Biblia. Wala ngang salamin, sabi ng matanda. Nung kinuha ng matanda ang Bible, nagtaka siya, bakit may nakabukol? Nung binuksan ng mata ni matanda, kita mo nga ng pastor. Ang aking palang salamin ay nakaipit din sa Biblia. Isang buwan ko nitong hinahanap ang aking salamin, pastor. Hindi kayo kitang-kita. Now, sandali. Hindi hugay pag nawawala hinahanap. Tama? Now, ang sabi dito, seek first, hindi last. Hindi ako sabi niya. Saka kung titignan ninyo, ang kadugtong na word, His, kanino kingdom? Sa Lord. Ano ibig sabihin ng kingdom? Andiyan na naman kayo, tinatagalog nyo ako. Ang sabi ko, ano ibig sabihin? Hindi ko sinabing anong Tagalog. Ano ibig sabihin ng kingdom? Kanyang kaharian. Kaharian. Domains. Dominion. Hari at ang kanyang? Dominion. Dominion. That's kingdom. Hello? Pero hindi kingdom din naman. And if we talk about kingdom, it simply means there's a king. Tama? Hello? Amen. Now, sa kingdom, they don't promulgate laws. Walang Senate, walang Congress. It is the king who puts law in the land. It is the king's responsibility to feed the people, not only to feed and to protect the people in the land. Tama? Binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano ang kingdom. Now, since sinabing seek first His kingdom, paano nga ba mahahanap ang kaharian ng Diyos? At nasaan na nga ba ang kaharian ng Diyos? Ay, wala ho dito. Nakita niyo ho yung clouds. Nakita niyo, sa likod ng clouds ho nandiyan ang kaharian ng Diyos. Ano pero? Behind. Kaya yung pagsasakay ko ng aeroplano, Pastor Digay, 33,000 feet. Malapit-lapit na ho sa kaharian ng Diyos. Hindi rin ho totoo yan. Ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God. And I will show you why the kingdom of God is significant. Brother Maki, John 3:3. Per favore. Ang sabi ng John 3:3. English, Brother Maki, para hindi sila malito. Okay. And Jesus said unto him, sinong him? Si Nicodemus. Verily, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Unless one be Anew. ano daw? Cannot see the kingdom of God. Ano daw? Cannot see the kingdom of God. Kanina seek. Tama? See? Hanapin. Ngayon, Makikita. hindi mo makikita kung ano?
Kung ano? Be born again. Kaya kung babat susundan yung kwento na yan, sabi ni Nicodemus, Panginoon, kung ba't may kapanganak muli yung matanda na, babalik mo ba sinapupunan? You can only enter the kingdom of God once your spirit is reborn before God. By the way, tao, tatlo, spirit, soul, and body. Ang alam ng mundo, soul and body lang. Una, pero after the fall of Adam and Eve, ang sabi ng Lord, and by the way, anong unang utos ng Diyos? Anong unang utos ng Diyos? Love God with all your heart. Very good. Yung ating Bible study group diyan, marunong na kayaw. Oh. Ang unang utos ng Diyos, huwag mong kanin ang bunga. Oh. Kasi ang nasa isip mo, thou shalt not have any other gods. Yun ang una sa 10. Gets? Yes. Oh. Ang unang pag sinabi, ano ang unang utos sa 10? Thou shalt not have any other gods. Yun naman talaga nakasulat. Pero pag ang tanong, anong unang utos ng Diyos? Huwag mong kanin. No, alam natin, kaya tingnan nyo, nagkaloko-loko buhay natin. Simply for one reason. That Adam and Eve disobeyed the command of God. At hindi basta kung sino ang disobey ni Adam at ni Eva. Ang disobey ni Adam at ni Eva, yung nagbigay mismo ng kanilang buhay. Kaya ang sabi ng Lord, if you will eat the fruit of the good that gives the acknowledgement of good and knowledge, ay good and bad, you will surely die. Pero alam natin ang kwento, at hindi human sanas. Hello? Human depiction lang po yung mansanas. Okay? Kasi sa totoo lang, hindi dinescribe kung anong klaseng prutas. Pero alam natin ang kwento, kinain ni Eva ang una. Hamak talaga itong mga kababaihan ni Pao. Kaya nung nagkaharap-harap na sila, ang sabi ng Diyos, sino kumain? Yung babae. Si Adan ang kausap eh. Yung babae. Sino kumain sa inyo? Sabi ng Adan, siya. Tapos sabi, ikaw ba? Hindi ho, siya eh. Tinuro ang ahas. Tapos sabi ng ahas, ikaw ba? Sabi ng ahas, wala nang ituro eh. So the story ends there. At alam natin, namatay sila. Hindi physical death, but spiritual death. Kaya ang tao, mula sa simula sa ating mga ninuno kay Adan at kay Eva, lahat ng ipinanganak doon, patay ang espiritu. Kaya ang kailangan mo, para ka makapasok sa kingdom of God, mabuhay mo ng patay na espiritu. At paano? Sabi ni Nicodemus, pinanganak ulit. Hindi. Physical birth po yung sinasabi doon. At para mabuhay ang patay na espiritu, Jesus. Romans 10:9 says, believe in your heart, confess in your lips, and you will be saved. Accepting Jesus Christ as our personal Savior, Redemptor of our sins. Nagbibigay karapatan at muling binubuhay ang ating patay na espiritu. Unless a man be, by the way, ito tapatan na ha. Ang salita hong born again, hindi yan invento ng tao. It's a biblical word. Minakasama lang ng tao. Ginagamit ang pagkakaperahan, ginagamit ang negosyo. See? Sa totoo lang, ang unang reliyon sa Biblia, tandaan nyo si Adan at si Eva at si Adan. Bigay may dalawa silang anak. Sino? Si Cain at si Abel. Yung dalawang yon, sila nagpasimuno ng reliyon at dahil sa reliyon na yan, nagpatayan silang dalawa. At hanggang ngayon, ang tao'y nagpapatayan pa rin dahil sa relihiyon na hindi ko na kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, ang tama nating paglapit, pagsamba, at ang tama nating relasyon sa Diyos. Kaya ang sabi dito, we cannot see. Kanina see, ngayon see. Hindi mo na nga makita, figura tayong pumasok. Hello? No, ang sabi, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Nasa langit? Wala, nasa lupa. Ang sabi ni Jesus, behold, for the kingdom of God is here. Can anyone remember the Lord's Prayer? Anong sabi? Holy be your name. Mangyari ang kalooban mo. Gaya ng ibig sabihin,
ang kalooban ng Diyos na pagpalain ka, pagalingin ka, ayusin ang buhay mo. Kalooban na ng Diyos sa langit yan. Amen. Ang bakit naman mo hindi nangyayari sa akin? Baliktad pa nagkakalupo-lupo ang aking buhay. Laman na nga ako ng simbahan ko, kulang na lang patulugin ako ni Pastor sa loob ng simbahan. See? Why? Ang weak now. Kaya lagi ko sinasabi, sikapin natin ang tao malapit sa Diyos at ilapit natin sa Diyos. Huwag natin talhin sa kung ano mang relihiyon na yan. Life is already complicated. Ang simple ang sinabi ng Diyos. Seek God, His kingdom. And once you find the kingdom, once you enter into the kingdom, hindi na tatapos doon. Blessing na, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Kasi ang kaharian ng Diyos, hindi mo yan imposible, hindi rin mo katang-isip, katotohanan yan. Sabi ng tatlong tao, di ba? Spirit, soul, and body. Tumanggap ka kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, ang dati mong espiritu ang patay, ngayon ang buhay. Pag ang tao niya tapos ang buhay sa lupa, ang sabi ng Ecclesiastes, ang iyong espiritu, yamang mula sa Diyos, babalik sa Diyos. Ang sabi ng Genesis chapter 3, tao sa alabog ka nagmula, ang bukod tanging huhusgahan ng Diyos sa tao, kaluluwa. At walang langit, walang or. Sa ulo tayo. It doesn't exist. Ano gusto mo? Langit or. Tumukaw ko sa or. Alam ko namang hindi ako tatanggapin sa langit. Ayoko rin naman sa impyerno. Doon na lang po ako pastor sa or. Kung pwede. It doesn't exist. Ang sabi naman, Hebrews 9:27, for once appointed to man is to die, and so judgment follows. Dalawa lang ho nang naghihintay sa tao. Langit, impyerno. Wala na. Dahil ang totoong nilikha ng Diyos, langit, impyerno. Ang sabi ng maraming theologians, ang buhay natin sa lupa, yan yung or. Dahil yan niya mag-define kung saan mapupunta. Sa Pilipinas, 52 degrees, napakainit. Ako naman hindi pa nanggaling doon, pero alam ko impyerno mainit eh. At wala ho rin akong balak pumunta doon. Namatay ang aircon, ang init. Figurat ng impyerno kung gano'ng kainit. Kumukulong apoy at supreman down. Tama? Kaya pili, saan mo gustong pumasok? Sa impyerno o sa kaharian ng Diyos? Kaharian. Ay, mahina. Saan mo gustong pumasok? Sa impyerno o sa kaharian ng Diyos? Ay, simple ang regalasyon. Abay, tanggap sa may-ari ng kaharian. Sino yun? Jesus. And it's again, at hindi ako magsasawa. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ho rin yun talagang makakapagligtas. Ang sabi ng marami, kaganda-ganda ng publicita nila, ikaw rin. Yung ganito ha. Alam mo ba kung saan ka pupunta pag ikay namatay? Okay. Magandang introduction, very thrilling. Tapos, doon po may minatsa. At pag hindi ka sumama sa amin, Ayun. alam mo ba kung saan ka hahantog? Sa naglalagablab ng impyerno. Sino masabi sa'yo? If I accept Jesus, then I am justified by my sin. My destination is changed. Sorry to tell you, I'm not anymore destined to hell. I'm destined to heaven, the kingdom of God. Amen. Kaya sabihin mo, palakpakan natin ito. Tapikin mo na rin ang katabi mong inaantok, kasama ka doon. Alam nyo, ang kaharian ng Diyos, ito, kwento. Sa Amerika, there were a group of thieves, yung mga magnanakaw. Anong paborit? Tatatlo lang naman ang paboritong papasukin ng mga magnanakaw, di ba? Yung may mga mamahaling laman. One of that is banks. And the other one is that jewelry store. Tama? Okay. This group of thieves, it so happened, nakapasok sila sa jewelry store. At ang maganda sa jewelry magnanakaw na ito, nung nakapasok na sila sa jewelry store, they did not intend to rob. Alam niyo kung anong ginawa ng mga magnanakaw? Pinagpalit-palit ho yung mga presyo. Yung presyo ng 18K, pinunta doon sa fancy. Yung presyo ng puwet ng baso,
nilipat doon sa presyo ng 1.5K na diamond. Pinagpalit-palit ng mga, instead of robbing the jewelry store, ang ginawa ng mga magnanakaw na ito, pinagpalit-palit nila yung mga presyo. Eh siyempre yung staff, nung pumasok sila sa jewelry store, everything is in order pa rin. Kasi nandun pa rin naman lahat ng item. Unknowingly, itong mga customer, pumasok na ngayon sa store. Yung mga may K, alam niyo yung K? Yung mga may kwarta. Sige, pasok sa jewelry store. I want that, I want that, I want that. Because those are precious. Mamahalin. Tapos, yun namang medyo kunti lang yung cake. Kung ano lang yung affordable. Sige, ito na lang bilhin natin. Kaya, in return, sa dulo ng kwento, dalawa ho eh. Yung mga nag-aakalang nakabili sila ng mamahalin, diamante. It turns out, quit ng baso. At yung mga nag-aakalang mumurahin yung kanilang binili. Sila yung naka-avail with a very napakababang presyo ng mga jewelries na mamahalin. Alam niyo, sa kaharian ng Diyos, ganyan din eh. At aminin, ganyan din sa kaharian ng Diyos. Para sa Diyos, binibigay sa atin yung much valuable. Pero tingnan yung tao. Harapin mo katabi mo, sabihin, ikaw, anong pinapahalagan mo? Hindi. Ang tao, hinahanap yung akala niyang napakamahal. Sa harapan ng Diyos, pit ng baso yon. And mind you, I'm not against the rich. Good, they work, they earn money, fine. Mayaman o mahirap, isa lang naman ang destinasyon natin eh. Di ba? 3 by 6 by 4. Eh ngayon nga, mahal na lote sa atin eh. 150,000 na eh. 3 by 6 by 4 lang yan. Kaya ang iba, they opted, garapon na lang, mas mura-mura. Tama! O mayaman ka o mahirap, may titulo pinag-aralan wala sa mundong itang ating ginagalawan. Iisang ating destinasyon. And I will tell you this frankly and honestly. Ayun nga iniiwan mong nagkakanda kuba-kuba sa Italia. Nakapundar 15 hectare sa Pilipinas. 2-story ang bahay. Mayagarang sasakyan. Nung umuwi sa Pilipinas, hindi na makakit sa 2-story. Baldado na eh. And let's be honest, sino pinakamatagal na sa Italia? Sino mga 30-40 years na dito? Ito hamungin ko kayo. Naubos nyo bagang euro? At hindi. Oh, baby. Hindi. Anong naubos? Lakas niya. Dede, nangangahulugan. Laanan naman natin ang panahon ng Diyos. Sa Biblia nga, 6 na araw gumawa ang Diyos. At sa huling araw, ang Diyos ay nagpahinga. Kaya harapin mo ang katabi mo, sabihin mo, dapat ikaw rin. Puro ka din ka. Ito rin, kaya lang mali yung concept eh. Lumalampas tayo dun sa what is permissible. Puro ka laboro. Oh. Ay, nako. Okay, ganito ha. No, James, in fairness to you. Okay. Realidad. Nabuhay sa Italia. Okay. Nagkaanak. Inuwi sa Pilipinas. Hindi kaya. Si Papa, sa pabrika nagtatrabaho, may turno pang gabi. Si Mama, hanggang alas 10 ng gabi nag-iimpresa. Si anak, hindi kaya magaan. Inuwi sa Pilipinas.
Inuwi sa Pilipinas. Dito ha. 1, 2. Kilala. Inuwi sa Pilipinas. Ha? Tapos, may trabaho. Kayo. Euro. Oh. Galit sa euro. Lumalaki na si anak. Dating ang punto ngayon. Naku, bago mag-18 ang aking anak, kukunin ko. In short, kasi kaso ng dokumento. Oh. Laki-laki ng ready to eh. Utang-tamila ang ready to. Imposible hindi makuha siya na. At di walang problema sa gustura. Approve! Oh. In short, dating si anak sa Italia. Oh. Eh si anak sa Italia, ang nag-aasikaso, si Nona at si Nono. Diba? Ikaw ngayon, todo kayod ka, padala ng pera, lahat. Ang nagbabudget ng pinapadala mo, si Nono at si Nona. At ewan ko kung totoo, yung mga Nona dito, iba daw ang pagmamahal sa anak kaysa sa apo. Ano luso? In short sila, lumaki silang maayos, umpublisibili ang Nono at ang Nona, bigay, si apo well protected. Oh, anak, susunduin kita dyan, ha-approve na ang iyong visa. Wow. Si anak naman excited, makakakita na ako ngayon ng abroad. Dating sa Italia, unang linggo masaya. Anak, dadalhin kita sa Serravalle. Nakarating sa Serravalle. Anak, ito yung mga sapatos. Dito ko binibili, anak. Yung mga sapatos na pinapadala ko sa iyo. O yung MK na naalala mo yung t-shirt na may buhaya. Dito ko binibili yun. Naalala mo yung mga kagaganda mo mga sapatos. Dito ko binili yung anak. Ngayon anak, hindi na ako ang bibili. Ikaw na mismo ang bibili. Wow! Unang linggo masaya ang buhay eh. Eto na ngayon! Tapos ganito. Siyempre, kakawa si anak. Anak, tara, punta tayo sa pestahan. Ipapakilala kita sa mga anak ng mga kaibigan ko. Kaigan mo rin. Yeah. Bibilang kita ng bagong SIM card, bagong cellphone. In short, in-expose si anak. Kawawa naman. And reality, anak, bukas, Lunes, si mama, si papa magtatrabaho. Mama. Karelagat ng buhay to. Let's stop. Karap-harapan. No holds barred. Ito naman talaga buhay dito. Aalis sa bahay. Madilim pa. Tulog pa si anak. Uuwi sa bahay. Madilim na. Tulog na rin si anak. Hanggang dumating sa point, tingnan nyo, genitore, tayo raised traditional way. Makuha ka sa tingin, ha? Di ba? Ewan ko sa inyo, naranasan yung kartehin. Ako sa lolo ko, kumakain, mahulugan ka ng kutsara, tatama ang kamagong sa ulo mo. Timbas tayo. Elderlies are very disciplined in the Philippines. Ito ngayon, lipas ang panahon, 6 na buwan, 8 buwan, 10 buwan, ang bata nag-aaral. Pag-uwi ng bahay, sabi ng ina, saan mo natutunan yan? Hindi kita tinuruan yan. Hindi naman talaga. Hindi nga ikaw nagturo, di nagpaturo sa iba. Kaso mo ang tinuruan na. Ay mga magulang, kung kukunin mo lang sa Pilipinas ang iyong anak, pagdating dito ay ilalagay mo sa box. Pwede, huwag na. At nababag ang aking puso. Sabihin ko na sa inyo, for the last 10-15 years, I've been moving around Europe. Mula Barcelona, Amsterdam, Frankfurt, Bonn, Cologne in Germany, Roma, Parma, Milano. Parehong kwento eh. Dysfunctional family. Why? Because of that. Kasi ako naniniwala, sige, we will stand from the point. Alam nyo ba na ang very basic fiber of the society is family? Agree kayo? And once that basic unit of the society is dysfunctional,
Tuti ba ng casino? Hindi ka nakakapagtrabaho ng maayos. Wala ka nang ginawa kundi palit ng datore de labor. Once the family is dysfunctional, ang unang-unang nasasakripisyo to justify you. Ang unang-unang nasasakripisyo kayo. To name a few, yung dalawang pat. O di kayo bumalik kayo dito sa Italia, di kayo away sa mga bahay. Nagkakaroon ng clash! Boom! Fortunate you are that are born and raised here na hindi nyo naranasan pauwiin sa Pilipinas. At yun namang mga anak na iniwanan sa Pilipinas, nung dumating dito, di away din ulit. Bakit? Pagdating, Papa, malaki na ako. Ano anong ibig mo sabihin? Ay, gulag po. See? And this is reality of life. Kaya sa pamilya, lagi kong sinasabi, una sa mag-asawa, husband, wife, ilagay mo ang Diyos dyan sa taas. Hello? Husband, wife, ilagay mo ang Diyos dyan sa gitna. Bakit? Tapos ang mga anak sa baba, dahil kung ikaw na magulang, may takot at pagkakilala sa Diyos, imposible nga mga anak mo hindi. Wala ka namang karapatang magsaway. Shh! Bakit ka naninigarilyo? Kung itong tatay humiipit, parang tambutsa. At dyan ho papasok yung sinabing pangalawa. Basa! 1, 2, 3! Righteousness. Listen to my question. Anong ibig sabihin ng righteousness? Di katwiran. Ako na rin ho sumagot. Alam ko yan, isasagot ko sa akin. What does righteousness means? Sige, I will give you the definition. Nandito para hindi ako magkamali. The Greek word is dikaios. Okay. Righteousness is a biblical term which means in accordance with the divine laws of God. At alam niyo po ba na ang batas ng ating society were derived from the divine law? Kaya kung may takot at pagkakilala ka sa Diyos, imposibleng hindi mo kayang sundin ang batas sa lupa. Hello? O, tapos ilan sa ating dito? Kung minsan, nag-aaway kayo ng doktor. Ay, dok, lusulam niyo mga latiya. Pupunta ka magpapakonsulta, tuturuan mo ang doktor. Sino ba doktor sa inyong dalawa? Dok, lusulam niya mga latiya. Sabi ng doktor, teka sandali, sino ba doktor sa akin? Dalawa, ako ikaw. Ako tuturuan mo. Alam niyo, parang ganyan tayo sa harapan ng Diyos eh. Tinuturuan natin ng Diyos kung anong tama at anong mali. Kung anong dapat at kung anong hindi dapat. Sino ba yan? Tanungin mo nga kayo, sino may-ari ng buhay mo? Diyos. Teka sandali. Pag nasisira bang sasakyan, saan mo dinadala? Sa parmatsya? Saan? Sa mekaniko. Pag kailangan mo ng prutas at gulay, saan ka pupunta? Sa Matsinayo? Sa Verdurayo. Kaya pag nagkaloko-loko ang buhay, it's inevitable. Saan ka pupunta? Kaya maraming buhay, lalong nagkaloko-loko na nga ang buhay. Mas lalong nagkaloko-loko. Bakit? Pumupunta sa reliyon eh. Wala naman napapala, lalulubo-lubo. If God is the creator of our lives, then when something wrong in life, go back to God. Simple. Hello? Kaya ini-encourage ko ang bawat isa. Ang tema natin for this year, walk in righteousness. Lumakad ng may katuwiran. Hindi yung liko-liko. May nakakita, wala. Madaling maging banal sa loob ng simbahan. Hindi makabasag pinggan pag nasa loob ng simbahan. Pag nasa bahay nila, nagliliparan ng mga baso, kutsara, tinidor, pati plato. Naalala ko pa yung mag-asawa, ginawang silang ko bago kinasal. Because I usually do marriage counseling before allowing them to get married. Sabi nila, Pastor, mahal na mahal ko talaga yan. Sigurado ka! Kaya nga po pakakasalan ko, mahal na mahal ko yan. At kita nyo, Pastor, ibibigay ko sa kanya ang mga bituin na tangbuan. Wow, ha? 10 months after, ako'y bumalik. Sabi ko, kapatid, nasaan yung mag-asawang ganun? Ano ko, Pastor, dalawin niyo ho, yung asawa lagi lang nasa bahay. Dinalaw ko in short.
Sabi ko, oh kapatid, kumusta na? Eh, pastor, maganda ho yung inyong pagka-counsel sa amin. Kaya lang ho, tama ho talaga yung pinangako ng aking asawa. Sabi ko, ano? Binigay sa akin ang buwan. At yun ako'y sinusuntok, nakakakita ako ng mga bituin, pastor. Kaya sa isang relationship, husband and wife, ilagay nyo ang Diyos sa taas, ang anak nasa baba. At harap-harapan ng tatahasan ko lang sabihin, ay, kayong mga biyanan ng diyan, biyan ng babae, biyan ng lalaki, mga bayaw, mga hipag, tumabi-tabi kayo ng konti, ha? Kinasal kayo. Kakapal-kapal pa ng bilog, parang ang kurtina ang tinakip sa inyo. Alam niyo ba kung anong purpose ng bilaw? Makapal pa din ang tinakip yung ginawa niyong bilaw eh. Pagtakip sa inyo nung kayo kinasal. Alam niyo ibig sabihin ng bilaw? It entails intimacy and privacy. Kaya nga tinatakpan ka ng bilaw. Bakit? It is between you and your husband. O between you and your wife. Kaya si Bianan, si Hipag, si Bayaw. Hindi ko na ako sinabi. Kasi once sa husband, sa wife, ang Diyos ang nandyan, ang mga anak nasa baba. Hello? Alam niyo sa totoo lang, simple lang naman talaga buhay. We make life complicated because we want to impress others. Simple! Buhay ganito! O, linggo ngayon, mga anak. O, mga kids, gising ng maaga, gawang kumpiti ha. Pag nakatapos ng gawang kumpiti, maglinis ng bahay. Habang si mami namamalansya. Maya-maya si ama magluluto ng tanghalian. O, kaya pupunta tayo sa kesa. Total, alas 3 naman. Alas 6, tapos na ang kesa. Dalo sa gawain. Pagkatapos ng gawain, o mga anak, pagkatapos, huwag muna tayong umuwi ng bahay. Mag-pizza tayo. And I call that family bonding. You value your family members. Wag yung kung gano'n naman tayo, mahal na mahal kita, iniwanan. Pipi, gusto ko sa mama. Inulak sa hukay ngayon, ha? Nahulog siya, bakit yung katinulak? Gusto mo sumama eh. Ihuhulog ka namin sa hukay. Oh. Value your family members while they're there. Tapos, pinapabayaan ng mga anak. If you cannot discipline your children, what again the society will discipline them. At iginagaranti ko sa iyo, magbabago ng sertipikato de residencia yan. Ang address yan, San Vittore. Ay, that's reality of life. You cannot discipline your kids. The society will discipline them. Ililipat yan San Vittore. Tapos, saka ka ngayon, pagod na pagod. Ay, napapagod na ako sa kakadalo sa anak ko, sa San Vittore. Ay, nung kasama mo, hindi mo, you don't raise them well. Tapos, sinisisi mo, dapat ang mga maestra, eto, I had an interview with my maestra ng aking mga anak. Ano sinabi ko? Kayo mga maestra, ina-appreciate kong trabaho. Sino mga maestra dito? Glory to God sa inyong mga buhay. Sabi ko, ina-appreciate ko trabaho ng mga maestra. Ang trabaho ng mga maestra, to teach. Di ako na nagtuturo. Davvero, ay simpleng gramatika Italyana, hindi mo alam. 10 years ka na sa Italia. Hirap ka. Ang trabaho ng maestra. They teach our children. Mga magulang, it's our responsibility to educate our children. Hindi naman tinuturo sa eskwela ng JMRC. Saan magmumula yan? Sa loob ng bahay. Pero paano mo tuturuan sa loob ng bahay kung tayo mismo mga magulang? Sasaway ka, wala ka naman karapatang manawain. Bakit? Ikaw itong number 1 no breaker eh. Kaya nga sabi ko, simple. Pag-isip ng linggo. By the way, the first day of the week is Sunday. Pero, Lunes, hindi. First working day of the week is Monday. At least man lang linggo, magbanding kayo mag-anak. O normal, pag mga ganito na. Hindi kayo magpapaalam. Mama, bago pumiragad sa papa, bago fori. Unichi. Umuwi ka na maaga.
umaga. Tapos natulog ka na. Natulog ka na. May magbubukas ng pintuan. Ganit ka ngayon. Sinabi ko, umuwi ka ng umaga, anong oras na? Alas 3 na. Oh, umaga. Sinabi mo umuwi ka ng umaga, hindi umuwi ng alas 3 na madaling araw. Umaga nga naman yun. Kaya hindi mo masaway-saway eh. Bakit? Kasi makita mo na sa atin, yung salita, hindi lang salita, yung gawa. Righteousness. Sabi dito, faultless or in line with the command of God, na dapat ang buhay natin nakalinya sa utos ng Diyos, hindi sa kung utos nino-nino man. Hello? Nandiyan ba kayo? Sige, pumalakpak nga yung mga inaantok. Inaantok talaga. Hindi niyo ba akong kinalana? Sorry, mga inaantok talaga. Kaya per favore, ilang oras lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi naman buong maghapon na eh. 3 oras, pupunta ka ng kesa, tutulugan mo pa. Tuloy, yung isang atindi, sabi ng pastor, alam mo, naiinis na ako sa taong yan. Present nga tuwing linggo, katutulog naman. Sabi ng pastor, sige, ngayon. Sabi ng pastor, sige, titis-tingin kita ngayon. Hindi nagpipres yung pastor. Si kapatid. Sabi ng pastor, sinong gustong pumunta sa langit? Tayo! Ay, nagtayo ka lahat! Nagulat siya ngayon. Uy, bakit kaya nakatayo? Di pinagkukwentuhan siya ngayon ng mga tao. Siya lang nakaupo eh. O, ano ba sabi ng pastor? Sinong gustong pumunta sa langit? Tayo. Di nagtayuan, ay siya nakaupo. Di siya nakita, gulat siya. Uy, anong ginagawa niyo? Eh, nagtanong ang pastor, sino gusto pumunta sa langit? Bakit ikaw nakaupo? Ayaw mo sa langit. Eh, di nakaupo siya eh. O, sabi ng pastor, nakakita mo na. Tutulog-tulog ka kasi. Sabi niya, pastor, hindi na talaga ako magigising. Ay, hindi na talaga ako matutulog, manatili na akong gising. Napahiya ako eh. Ganda kaso, wala pang 10 minutes. Pero pahapyaw. Kaya sabi ng pastor, tulog ka na naman. Sige nga. Sino gustong pumunta sa impyerno? Tayo! Eh, narinig niya tayo. Bulalas yung tayo na yun. Gulat siya. Bakit kayo lahat nag-upo? Di pinagtatawanan siya. Siya lang siya nakatayo eh. Ay, may kamot siya ng ulo ngayon. Pastor, mawalang galang na ho. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan dito, pero pagkawari ko, dalawa tayo nakatayo, ikaw at ako. Ang punto ho, ganito. Ang gusto ng Diyos pag tayo nasa, ganito, masaya. Because receiving the word of God is not an imposition towards your life. Diyan nagalit si Jesus eh. Mas lalong nagdagdag ang mga Pariseo. Alam niyo bang there are 669 laws na dinagdag out of the 10? Mas lalong nagpahirap sa buhay ng tao. Diyan pa rin si Jesus. Nagot na dapat yung pagiging makadiyos natin, maluwag sa puso, magaan sa damdamin. Salamat, sister. Tupag mo na. God bless you. Na dapat pagka-uwi mo, na-bless ka sa salita ng Diyos. Nakatanggap ka ng pagbabala. Na-revive ka, napalakas ka. Yan ang dapat siguraduhin natin motive. Every time you come to church, alam niyo kung bakit. Ang dami mong inaksay bago nakarating dito. Bakit ka pilansya mo yung damit mo, ha? At bago ka nagdamit, naligo ka. Ano ginamit mo? Ako kalda. Nag-shampoo ka pa. Nagtuyo ka pa ng buhok. Tapos gumamit ka pa ng mainit na pang ganyan-ganyan. Tapos may pang ganyan-ganyan ka pa sa mukha mo, ang tagal mo sa salamin. Tapos pagkatapos nyo nag-perfume ka pa, kamahal-mahal, nagbilyito ka pa para ka makarating dito. Ay wala akong problema, may makina naman kami. Naggas ka bago ka nakarating dito. Tapos,
Ang tanong, anong motibo mo para ka makarating dito? At anong motibo mo bakit ka nandito? Kasi in the presence of God. Because our intention is to become more righteous and not to become more religious. At dito ako magtatapos. At alam ko itong pinakagusto nating lahat. Basa, 1, 2, 3. And all these things shall be added unto you. Sandali. Brother Maki, malabo. Tagalogin nga ako natin. Tandaan niyo to sa English ha. Per favore, Brother Maki. Okay. Tagalog. Tandaan niyo anong sabi? And all These things shall shall be be added unto you. Okay. 1 plus 1? Anong operation yun? Addition. Addition. Alam niyo ba ang operation na alam ng Diyos, dalawa lang. Addition and multiplication. God never subtracts. And God never divides. Amen. Dahil ang Diyos, hindi nangunguha. Ang Diyos nagbibigay. Amen. Ito Tagalog. Maintindihan na natin. At Ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang ilalagdag sa inyo. ibig sabihin, meron na. Nada. Tama? Amen. Per kaso, ito talaga nature ng tao eh. Man is M-A-M-E-N. Plural. Kasi pag nilagyan ko ng S yan, hirap. Ang tao, likas, hindi talaga makontento sa buhay. Okay? Tingnan nyo, nasa labas, ang mayaman gusto pang yumaman. Kaya ang nangyayari, ang mahirap, lalong naghihirap, ang mayaman, lalong yumayaman. And I'm not against sa mayayaman. Nagtatrabaho sila para yumaman. Hindi kasalanan ng Diyos na ikaw'y mamatay ng mahirap. Totoo po. Yes. Binigyan tayo ng Lord ng pare-parehong gift. Tamad ka na nun kung mamamatay ka pang mahirap. Ang sabi ng Lord, idaragdag. Ibig sabihin, meron na. Bakit sinabing idaragdag? Nakakayaman. Tapatin mo na yung katabi mo, sabihin mo, ikaw kasi hindi ka nasasatisfy. Sabihin mo. And this has been the wrong motives for years. Tara sister, mag-church tayo. Bakit? Kabibili ko lang ng bagong, yung LB na bagong model kasi yun. Wala si kapatid nung gusto kong ipakita. On the very first place, you have a very wrong motive why you come to church. Bakit? Yan ba pinunta namin dito? Hindi. Ang pinunta ko dito sa loob ng simbahan, makarinig ng salita ng Diyos ng kapahayagan para ang aking buhay ay lalong bumuti at lalong umigay. Hindi siya. Tama na. Kaya sabi ng Lord, idaragdag kasi nangangahulugan. Ito, maganda, pampalubag loob. Sabi mo sa katabi mo, meron na kasi dadagdagan na lang ng Lord. Amen. Kasi alam ng Diyos na ang puso ng tao, never nasasatisfy yan. Kaya meron ka na, dadagdagan ng Lord. Eh, tanongin niyo sa akin ngayon, anong kulang? Ay, hindi narinig. Meron na, dinadagdagan pa ng Lord. Eh, tanong ko, ano ang kulang? Nothing! Nagiging empty lang ang buhay because we prioritize wrong things in life. Ay, pastor, yung aking 20 hektaryas sa La Union na sibuyasan. Hindi nyo alam kung ilang taong kong kinayod yan. Nung ikaw naman tayo, nag-away-away pa mga anak mo. Oh. Nag-away-away pa kayo ng magkakapatid sa isang piranggod na lupa. Ay, ang kailangan mo lang naman, 2x6 by 4 ba siya? See? We never satisfy our desires and our wants. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Lord, I will provide for all your needs. Kaya ngayong hapon, ang gusto ng Lord na mensahe, hindi lang para sa amin, kundi para sa ating lahat. Lumakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. I know this is a very, very hard task sa atin.
Ganito to conclude. Se tu rispetta il semaforo rosso, ragazzi, coloro che guida, se tu rispetta il semaforo rosso, you live in righteousness. Kung nagbabayad ka ng tase, you live in righteousness. Hindi naman kailangan big time para makita ang righteousness sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, mamuhay kang righteous. Laman ka ng simbahan. Bakit lagi ka nag-undertime? Ay wala naman ang amo, alis ako ng maga. Nangyari ngayon. Si amo may nakalimutan, biglang bumalik sa bahay. Uli ka. Lisenziamento al tronco. Per giusta causa. Tapos balik ulit sa church. Pastor, Lord, nawalan ako ng tatbang. Lord. Kanino ka pabayaan yung sa Diyos? Hindi, sa'yo. Bato-bato sa langit, yung magkatrabaho sa empresa. Magkano ang isang rotulo ng karta hygienica? Iuwi mo pa, ay Panginoon mo. Magkano ang isang buti ng munyaga? Iuwi mo pa. Kaya ka nagtatrabaho para magkapera. Tapos, ay bukas linggo mag-church ako. Ma! Hello! Mabuti na lang hindi kayo nakikita ni Pastor. Pero, ang Diyos nakatunghay sa inyo. Amen. At yan ang hindi nyo pwede takuan. Kaya kung minsan ako napapakamot sa ulo Panginoon ko, magkano isang rotulo ng karta hygienica? Iuuwi mo pa. Kung pinagpaalam ko naman, hindi nakaw yun. If you omit it, that's called stealing. Tapos, taong laman ng simbahan, ganyan ang asta, ganyan ang pinagagawa. Ay, Panginoon ko. Tama nga naman sinabi ng Biblia. Pastor, sinusunod ko lang Biblia. Sabi ng Bible, pag ikaw binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa sobrang galit ko, Pastor, sinama ko ang garapon. Di bukol. Hindi yan ang tunay na pagiging Kristiyano sa maliliit na kapamaraanan. And it starts with the basic unit of the family, basic unit of the society, in our family. Kaya hindi hikayat po, mga magulang, umpisahan natin sa atin. May talaga susunod ng mga anak. At salamat sa mga kabataang mga nandito. We instill to them fear of God. That's all. Kasi kung ipapamana mo sa anak mo, 20 hektaryas, Pastor, may kiskisan, may baby kuno pa nga yung 20 hectares na pinamana ko may 10 wheelers pa nga yung 3. Pag ibinenta, awanin. Pwede? Ang ipapamana natin sa ating mga anak, takot sa Diyos. Basta. Kaya lang ngayong hapon, gusto ko kayo, gutom na kayo. Lalo ko ngayong gugutumin. Ang hamon sa ating lahat ngayon nandito, mamuhay tayo na may katwiran at kabanalan sa harapan ng Diyos. At anong sabi? At ang sabi sa dulo, idaragdag ang lahat ng bagay. Ano bang kailangan mo? Kagalingan. Ano bang kailangan mo? Kapayapaan. I always told people everywhere I go, you can buy a good house, but you can never you can buy a good bed. You can never buy a good sleep. Yeah. You can buy good food. You can never buy appetite. You can construct a big house. You can never buy peace. I always told people that wherever I go, at hindi ako naiiyak. Bakit? Lahat ng mga intangible things na yun, makukuha mo saan? Bayad na ni Jesus. Tapos na. Ang atin na lang, sabihin mo sa katabi mo, kaya kunin mo yung parte mong blessing. Sabihin mo. May ilan na pagpapalaan Diyos sa atin. Amen? O sige, lahat ng handang tumanggap ng pagpapala, tayo!